Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ako nga po pala si Binibining May Lau Undag. Ngayong umaga ay aking iuulat ang patungkol sa mungkahing hakbangin sa pakikipanayam. Di ba, sa pagsulat ng balita o sa paggawa ng balita ay kinakailangan natin ng mga respondente para sa ganoon ay meron tayong mailagay o maisulat na mga makatotohanang mga balita sa ating iuulat. Kung kaya, sa pagkikipagpanayam natin sa kanila ay merong mga ilang hakbang o mungkahi na ating susundin. Una, ihanda muna at balangkasin mabuti ang mga tanong batay sa layunin bago magtungo sa kakapanayamin. Una sa lahat ay ating munang sisiyatin kung patungkol saan nga ba ang ating iuulat. Nang sa ganun ay handa tayo kung ano yung ibabato nating tanong sa ating mga respondente at nang sa ganun ay alam natin kung nakaayon ba or nakaangkla ba ang tanong na ating itatanong sa kanila. Nang sa ganun ay ma-coincide bitaw yung layunin natin na mga tanong. Kasi halimbawa na lamang, kung nasunugan ang isang residente, hindi naman natin pwedeng itanong kung patungkol hindi pwede na tanungin natin patungkol sa sports, di ba? Kailangan is nakaayon yung mga tanong na ating itatanong sa kanila. Kung halimbawa, yun sa nasunugan, kung ilang residente ba ang naapektuhan, may namatay ba, ganun. Ilang damage ba ang natupok sa sunog. Mga ganong mga tanong. Kailangan is handa at ihanda ang balangkasing mga tanong batay sa layunin na ating itatanong o kakapanayamin. Pangalawa, magsuot ng angkop na damit o lalong magaling kung maibabagay sa hilig sa pananamit ng kakapanayamin ang isusuot. Ito, mahalagang yung kung paano tayo mag-dress bitaw, kailangan is nakaangkop kung saan or sino ang ating kakausapin sa halimbawa na lamang kung yung ating tatanungin is yung kanabitang sa street or kanabitang mga street sweeper or yung mga nagtitinda sa gilid, hindi naman pwede na yung ating susuotin is yung naka-formal or naka-dress, di ba? Kailangan is nakaangkop yung pananamit natin sa lugar na ating kakapanayamin. Sunod naman is magdala ng notebook at panulat, maaring ballpen or fountain o lapis. Nang sa ganun, isa ito sa mga hakbang. Nang sa ganun ay madali nating ma-take note yung mga important details na gagamitin natin sa pagsulat ng ating balita. Gaya na lamang ng halimbawa, nung ako ay interview sa isa sa mga players or yung coach is meron akong dala-dalang notebook. Nang sa ganun ay mai-take note ko kung ano ang kanilang pangalan, yung mga message nila kung iniba after sa game kitang house game, ganon. Nang sa ganon ay madali nating
kaya itong mga keywords, madali nating mainumduman para sa madali nating maisusulat. So, yun. Pang-apat ay ang pagdating sa kinaroroonan ng tao kakapanayamin, magpakilala agad ng buong pitagan at sabihin kung ano ang pakay. Huwag magpanggap na isang pulis, abogado o kaya pinuno ng pamahalaan para lamang papasukin sa kanilang tahanan. So, ito, napakahalaga nito, napakahalaga ng bagay na ito sapagkat like dili man tamang malimbong sa isa ka tawo. Tulad na lamang ng ginawa namin para sa aming documentary is una like syempre mag-abi-abi sa punta sa sa tindera like mayong buntag nay pwede ka na mo maistorbo like kami day so magpakilala agad ng itong buong kapitagan nang sa ganun ay itong makaila po rin sila dili sila maghinala dayon so ayun dapat maging honest kung ano yung rason or yung layunin ng kung bakit niyo sila i-interviewin. Ganun. Sunod, panglima ay maging masigla at magkaroon ng tiwala sa sarili. Maging tiyak at tuwiran sa mga tanong, iwasan ang pagiging maligoy sa pagtatanong. So ito, straight to the point. Kung meron kang itatanong, huwag na yung paligoy-ligoy bitaw like kung ano mga something ganun. Kung naamay ipangutan na sila, diretso dayon. Like, wala na paligoy-ligoy bitaw. Pero, kung magtatanong kayo, with respect pa rin sa i-interviewin mo. Pang-anim ay magtanong hanggang may maaring itanong. Nang sa ganun ay para inig magsulat na bitaw mo, like, hala, may pagipangutanan na ako ni. Kung as long as hanggang sa may maisipan kayong itanong is tanungin niyo na agad. Nang sa ganun ay marami kayong details na maisusulat or mailagay sa inyong balita. So kung may nalimutang tanong, tawagan sa telepono o kaya magbalik na muli. So, yun. Pang-pito, para hindi maging kabagot-bagot, paminsan-minsan na ibaling ang pangungusap sa mga hilig ng kinapanayaman. Mga nagawa, nagsulat kung mayroon, paboritong apo kung mayroon. So, di ba, kapag mag-interview tayo sa kanila, especially stranger, so mahirap kahit kami, mahirap siyang i-overcome bitaw dayon. Siyempre, awkward pa, kay siyempre, hindi mo sila kilala. So, kung iyan ang mapil nimo, unsa na lang pud ka sila, no? So, para po dili pud kay ma-pressure pud sila sa ilahang kaugalingon is like mangutana pud mo kung pila di anak ninyo nay, like ganun. Like ibaling bitaw ninyo ang attention kay para pud dili pud boring pud bitaw like puros na lang kung unsay tuyo bitaw jud ninyo kay ito ka malo unsay ma-feed po nila. So ayun. Yun ang pampitong hakbang. Ang pangwalo naman ay kung maaari, lalong mainam na buo na sa isipan ang lahat halos ng mga itatanong. So, kung may maisipan kayong ito yung set or goals o standard na itatanong ninyo is mas mainam na nakaset na siya. Ngunit, huwag sana magtiwala na alam ang mga tanong. Kay kadalasan man jud is kaya mainam na kanang i-take note bitaw kung ang gusto ninyo itanong kay usay manggod na adtay times nga malimtan nato ang gusto nato ipangutana. So lalong magaling kung hawak ang mga tanong. Dili nang sabi ko kanina na mag-notes. Sakaling malimutan, madali itong matitingnan. So kapag mag-interview kayo sa isang kanang
respondante ninyo, di ba, hindi maiiwasan na meron tayong makakaligtaang mga tanong na itatanong pala natin. So, mas mainam na meron kayong mga notes na yung mga set of questions bitaw. Nang sa ganun, kapag nandun na kayo sa sitwasyon na iyon, is madali nyo lang kung meron ba kayong nakaligtaan o nakalimutan ng mga posibleng itatanong. At ang pang-siyam naman, huwag makikipagtalo sa iyong kinakapanayaman. So ito, napakahalaga ng hakbang na ito sapagkat, diba, tayo yung may kailangan sa kanila, more than sila yung may kailangan sa atin. So as long as possible, pag pamilya ninyo is aborido si auntie or si uncle or sister or si mom, mas taasan pa ninyo yung pasensya ninyo at huwag makipagtalo sa inyong kinakapanayaman sapagkat sabi ko nga, di ba, we need them more than they need us, ika pa nga nila. Sunod naman ay ang pang-10, kumuha ng sapat na tala ng kanyang mga sinasabi, subalit huwag namang lagi na lamang sulat ng sulat. So, mas maigi na kalimutan mag-record mo sa inyong cellphone kay kadalasan kasi samot nagdaghan na og details, dili na bayad yun na malukop sa isa ka notes. Kalimutan ma-absent dyan mo sulat. So, mas maigi na meron kayong naka-record nang sa ganon ay madali niyo sa ito pag naamoy malimtan bitaw nga wala niyo sulat is mababalikan ninyo kung ano yung mga sinasabi ng inyong respondente. Kung may mga bagay na tila maselan pagkatapos na lamang ng usapan, sana itala. Kung gagamit ng tape recorder, humingi muna ng pahintulot. Kung ayaw, huwag magpumilit at huwag gawing patago. So ito, take note. Kung magre-record kayo, dapat alam rin ng kinakapanayaman ninyo na nagre-record kayo ha, sapagkat kalimutan, humingi kayo ng pahintulot na ma'am, sir, ganito, ganyan. Nang sa ganon, dili po dito sila mahala. Kalimutan, marag ma-awkward, ganon. So, isa rin yun sa etiquette sa pakikipagpanayam. At ang pang-11, ipahiwatig sa kinakapanayaman na sana ipahintulutan ka kapang makabalik at muling makaabala sa hinaharap. So, ipapasok kayo ng with respect. Muulisod mo nga with respect to pagyapon o kanang bitong mananghid og taro nga just in case nga namoy malimtan like mga umupahintulot nga ma'am, sir, pwede ba sa sunod makapalit ni diri. So kapag kanang na mga follow up nga mga interviews or kanang samot namoy malimtan. So ayun. So, ang pinakamabisang paraan ng pakikipanayam. So, una, kailangang malaman muna sa anumang paraan ang lahat ng maaari mong malaman hinggil sa kanya bago mo siya kapanayamin. So, kailangang malaman muna sa anumang paraan ang lahat. So, di ba, mag-background check siya sa ka kung unsa jud ni siya kanang unsay layunin bitaw nimo sa imong isulat, kailangan is bago mo siya kapanayamin, dapat kanang kabalusad po ka kung laman hinggil sa kanya bago mo siya kapanayamin. So kabalo ka kung unsa bitay ka ng purpose nganong imo siya i-interview, ano ang kanyang. So, di ba,
sabi ko nga, kailangan mo kala nakaisat nga standard or question kung sa jud ang tumong ninyo nimo nganong interviewon mo nimo siya unsi purpose. So yun. Ikalawa, mahalagang malaman din ang kanyang hilig o libangan upang kung namamahinga kayo sa pag-uusap tungkol sa nais mong malaman ay maisingit mo paminsan-minsan ang kanyang hilig. Maraming kinakapanayam ang makapagpapamerienda dahil dito. So, ayun. So, di ba kapag mag-interview kayo, dapat isat sad nimo ang mood bitaw sa pag-interview. Dili lang ka ng puro serious nga mga question. Dapat i-appeal po nimo kung unsa iyang mga hilig, like pagkamusta mo nga pila ka ba iyang apo or iyang anak, nang sa ganon is kana matang makampante sad siya pati pud ikaw sa inyong sa daloy ng inyong pag-uusap. So, di ba, na-mention rin sa panghuling pangungusap na maraming kinakapanayawan ang nakapagmemorienda dahil dito. So, takabalo. Ay. So, yun ang dalawang pinakamabisang paraan sa pakikipagpanayam. Sa pangangalaga sa impormante, may isang tuntuning di nakasulat sa pamahayagan na nagsasabing hindi dapat na ibunyag ang pangalan ng isang taong bigay ng isang mahalagang impormasyon sa isang reporter, 'di ba? Kung ating makikita sa TV, 'di ba kadalasan is naibang mga balita na kalibitaw naka-blurred ang ilang face tapos iha po ngalan is naka alias something ana. So depende na siya sa inyong informante kung masugot ba sila nga ilathala ang kanilang pangalan or ibalandara ang ilahang nawong. So ayun. At means kadalasan rin 'di ba ating kapag ka nang mag-interview sa isa ka news, 'di ba? Yung kadalasan minsan yung boses, 'di ba? Kanang ginagamitan nilang voice changer, like example by like yung dako na tingog. So nang sa ganun is kanang isa yun sa pangangalaga sa inyong informante kasi nang sa ganun is kanang batong dili sila ma-known if ever di jud gusto sila nga mailhan. So, yun, depende po na siya sa inyong informante. So, may dalawang uri ng informante. Una, isang informanteng lihim ang pangalan. So, gaya ng sinabi ko kanina na depende jud pud ni siya sa inyong kakapanayamin kung ipaalam nila sa buong mundo ang kanilang pangalan or yung kanilang mukha o yung boses. Kaya madalas ay gumagamit ng mga alias yung sa mga news nang sa ganun ay papangalagaan nila ang kanilang informante. Pangalawa, ikalawang informante ay yung nagpahintulot na mailathala ang kanyang pangalan dahil sa wala naman siya ibinibigay na impormasyong delikado. So, 'di ba? Kadalasan dito sa number 1, 'di ba? Madalas is ginagamit ito kapag kanang dangerous na bitaw nga mga pangyayari or issue na kailangan is example witness siya sa isa ka scene or issue or pangyayari baka so para pangalagaan rin yung witness is ginagamitan nila ng mga alias or bine-blur out yung mukha nila. So, sa pangalawa naman is yung mga informante, kadalasan na nakikita natin like kanang karaniwan lang ini-interview, like mga ganun, no? Yung okay lang sa kanila na ilathala ang kanilang or ipaalam ang kanilang pangalan.
So dito, ayon sa lathalain batay sa pakikipanayam kay Dr. Jose Villa Panganiban, so hindi ko siya naisali dito, bagkos ay atin na lamang basahin sa yung sa book. Kasi mataas kasi siya. So, yun. So, ayon sa lathalain na isa ito sa dalawang halimbawa sa lathalaing batay sa pakikipanayam. So, ayon kay Dr. Villa Panganiban, pinasadya ko upang kapanayamin si Dr. Villa Panganiban patnugot ng surian ng wikang pambansa sa kanyang tahanan sa Barrio 11, San Juan, Rizal. Ang malakas na ulan ay hindi nakapigil sa akin. Mahalaga ang aking lakad. Ang takda sa akin ng aming mga tagapayo sa Sulu, kapanayimin si Dr. Panganiban tungkol sa iba't ibang paksa may kaugnayan sa pagpapalaganap at pagpapaunlad ng wika at panitikang Pilipino. So, di ba, mapapansin natin dito na nakapaloob dito kung ano yung layunin niya, kung bakit niya kakapanayamin si Dr. Jose Villa Panganiban. So, mayroon siyang purpose o layunin. So, ang mainit na pagtanggap sa akin ay nakapawi sa kaigtingang nadama ko. Noon lamang ako nakagawa sa lugar na iyon at nag-iisa pa. Pinalik mo ako pagkatapos na maipakilala ko ang aking sarili, gayon din ang aking sadya. So, magkaisang tahanan pala tayo, sabi ni Dr. Panganibang nakangiti. Siya ay nagtuturo ng Pilipino sa ating School of Graduate Studies. Ipinahayag ko ang pangamba baka ako'y makaabala sa kanyang ginagawa. Sinabi niyang hindi. Upang hindi ko maagaw ang mahalagang sandali ng aking victim, siya'y palagi nang magawain kung di nagsusulat ay gumagawa sa kanyang limbagan, gumagawa o nagkukumpuni ng radyo at iba pa, ay sinimulan ko agad ang pagtatanong. Tinanong ko siya kung siya isang ayon sa panukalang Pilipino ang gamiting wikang pagturo sa ating paaralan mula sa mababa hanggang sa kolehiyo at universidad. So, sabi niya, sang-ayon ako. Ayon sa kanya, isa siya sa masusugid na tagapagmunying Pilipino ang gawing medium of instruction, ngunit ang bagay ito'y di may sagawa dahil maraming tutol sa balak. So, iginiit ko na sang-ayon sa kalihim process ng edukasyon ay kailangan ang 100 taon ng paghanda bago maisagawa ang panukala. Ayon naman kay Dr. Panganiban, ay hindi kailangan ang maraming taon. Ganito ang kanyang formula. Sa unang taon, halimbawa 1965 to 1966, ay ihanda ang mga aklat at guro para sa unang baitang. Sa susunod na taon, 1966 to 1967, ay ang ukol naman sa ikalawang baitang. Sunod-sunod, unti-unti lamang. Hindi kailangang biglaan. Binanggit ko rin ang sinabi ng kalihim ng edukasyon sa isa nitong lathala na intellectual suicide raw ang paglilipat sa Pilipino. Ito hindi sinang-ayunan ng pagtugot ng surian ng wikang pambansa. Paano raw masasabi iyon ay sa wala namang katibayang pagpapatiwakal na pagkalinangan nga ang gayon. Tinukoy at magtugot ng mga eksperimento sa Legazpi at Iloilo bilang patunay ng tagumpay ng paggamit ng Pilipino bilang wikang pagturo. Ang mga mag-aaral anyay nagpakilala ng kasiglahan di napapansin sa gagawing kaklase sa Ingles. So, itinanong ko kung totoong wala pang patunay at ganap na diksyonaryo at encyclopedia sa Pilipino at kung wala nga'y ano ang ginagawa o balak gawin ng surian ng wikang pambansa upang matugunan ang pangangailangan. Tinanggap niya na wala tayong kumpletong diksyonaryo, bagamat
mayroon ng English-Tagalog Dictionaryo na ipinalimbag sa surian ng wikang pambansa. Mayroon ng ilang taon niyon ang nakalilipas. Ngunit sino aniya ang gagamit ng diksionaryong katulad ng Webster's New International Dictionary? Ang mga dalubhasa lamang? Hanggat Ingles ang medium ng pagtuturo, walang hahanap ng malaki at ganap na diksionaryong Pilipino. Tama nga naman, di ba? Ang wika niya, walang mangangailangan nito. Ang encyclopedia, sabi pa niya, ay isang aklat na lubhang nangangailangan ng mahabang pagsusuri at paggawa. Bukod sa bilang ng taong magbubuklod-buklod upang makabuo ng isa, ang SWP ay ukol sa pagsuri ng mga nangyari ng kagamitan sa pag-aaral. Ibang tanggapan ang hawak sa mga tungkulin iyan. Kung magkakaroon na pangangailangan at mangyayari lamang ang bagay na ito kung ang mga estudyante mag-aaral ng Pilipino bilang medyum ng pagtuturo. Naisip ko ang kinahihiligang kilusan ngayon ng ating mga educator. Kaya tinanong ko si Dr. Panganiban kung sang-ayon siya sa second language teaching approach sa pagtuturo ng Pilipino sa mga mamamayang di Tagalog. Sang-ayon siya kung ang magtuturo'y dalubhasa sa kanyang pamamaraang gagamitin. Ngunit, kung hindi mabuti pa ang pamamaraan na ang mag-aaral ay nakakapagsalita ng mga bagay na naituturo na. Tinanong ko siya kung ano ang pagkakaugnay ng balarila sa wika at iyon din ang wika sa panitikanan ng bansa. Ang wika niya ay paraan ng pagpapahayag ng damdamin at pagkuro-kuro sa pamamagitan ng mga salita upang magkaunawaan ng mga tao. Sa kabilang dako, ang baralira ay isang sangay ng pag-aaral ng wika ng tungkulin at kaugnayan ng mga salita sa loob ng pangungusap. Sa makatuwid, ang balarila ang mangangalaga sa kawasuan at kalinangan ng pagpapahayag ng isang tao. Higit tayong kalulugdan ng ating kausap o tagapakinig kung malinaw at nauunawaan ang ating mga sinasabi. Bunga ng wastong pagkakaugnay-ugnay ng ating mga salita, subalit hindi ko naman sinasabing dapat magpakalubhasa na lamang sa balarila. Sapat na ang kalamang sumasaklaw sa wastong pagkakaugnay ng bawat salitang ginagamit sa pagpapahayag ng kaisipan. Ang wika ay sakyan ng panitikan at ang panitikan ay diwa ng bayan. Ang wika ang sasakyang tagapaghatid ng anumang kaisipan, diwa o katalinuhang mabubuo sa isip ng bayan. Ang bayang walang panitikan ay isang mangmang. Tama nga naman. Walang isip o hindi nag-iisip. Ang panitikang Pilipino ay dapat malagay sa wikang Pilipino sapagkat ang kanyang kaisipan at mga katangian ay buong-buong maipapahayag sa sariling wika lamang. Kasunod dito ay tinatanong ko ang profesor na nag-aangkin ng titulong PhD kung ano ang kanyang masasabi sa kasalukuyang katayuan ng ating tula, kwento at nobela. Sa kanya, ikinulungkot niya ang pangyayaring hanggang ngayon ay hindi pa nakakarating sa tugatog ang panitikang Tagalog sa kabila ng katotohanang maraming manunulat ng tula at iba pang akdang may uri dahil sa kakulangan ng pagbabasa, sabi ng author ng maraming aklat ng balarilag at gayon din ng panitika ng Pilipinas at ng Survey of the Philippine Literature, ay yaong nakatuntong ng mataas na paaralan hanggang pamantasan at ang mapait na katotohanay, mga akdang Ingles ang binabasa at ninanamnam ng mga ito. Yaong ang mga tao ay panggitnang pamumuhay lamang ang matyagang tumatangkilik sa ating mga akda kahit sila'y hindi palagi ang bumibili ng mga babasahing pampanitikan. Karamihan sa kanila ay naghihiram lamang, nagbabasa at pumupuna kung mayroon
At kung wala ay wala. Naniniwala siyang nakataas na ang ng kakaunti sa dating kinalalagyan ang maikling kwento. Hihinagpis niya ang pangyayaring marami sa mahilig sa akdang Ingles ang pumipintas sa ating mga kwento sa kabila ng katotohanan ni hindi man lamang nila nababasa o nasusulyapan kahit ang pamagat ng mga ito. At sa gayon, anyay pumipintas sila ng hindi nalalaman ang pinipintasan. Ang nobela ay nasa madilim na kalagayan ani ng author ni Seller of Hearts, katipunan ng kanyang mga kwento sa Ingles, kapanahunan siya ni Jose Garcia Villa at tumanggap ng parangal na Richard Reed Award in Journalism sa Universidad ng Notre Dame, Estados Unidos. Lahat halos ng sinulat sa kasalukuyan ay komersyal na ang tanging layunin ay kumita ng salapi katulad ng mga dugtungang labas sa liwayway at bulaklak. Kung pinapalad na gumagalaw ay inilalabas sa pelikula ang mga ito upang higit na maraming salaping kitain. Sa ganitong pangyayari ay wala akong nakikitang liwanag sa nobelang Tagalog. So sa paniniwala ni Dr. Panganiban, ang comics ay hindi panitikan, ngunit nananalig siya mahusay na tagapaghatid na kabatiran ng comics. So, katulad ng halimbawa ng agham, buod na nobela at kwento at iba pang salaysay, ngunit kilanman ay hindi pampanitikan. Sinasabi ko mahilig sa mga akdang komersyal ang karamihan sa ating mga kabataan ngayon. Ang tanong ko ay paano maihihilig ang kabataang ito sa mauring panitikan kung sa bawat taon sa mataas na paaralan ay tinuturo ang 10 man lamang na mga piling kwentong Tagalog. Marahil ay walang dahilan upang kayo'y mawalan ng kaalaman sa uri at katayuan ng inyong sariling panitikan o ng sapat na kaalamang pumipintas at pumuri ng mga tunay na akda. Ibinigay rin niyang dahilan ng pagkahilig ng kabataan sa pagbabasa ng mga akdang commercial sa paglipanan ng mga akdang naturan. Walang pamimilian ang mga mambabasa. Iminungkahi rin niya sa mga manunulat ang pag-iisip ng paksa at pamamaraang katangi-tangi tungkol sa ikaluluwalhati ng sariling panitikan. Ang author ng Butil na Perlas, katipunan ng mga piling tula, English-Tagalog vocabulary at talahulugang Tagalog-Ingles at iba pa ay natipong pahayag hinggil sa panitikan. Ang panitikan ay hango sa buhay. Kapag ito'y hindi batay sa kulay ng buhay, ay nagiging malabo sa paningin ng matabang na padlasa ng sino mang tutunghay rito. Ibinalik ko ang usapan sa paksa ng Balarila at tinanong ko ang author ng Balarilang Pinagaan kung saan siya sa pamaraang linguistic ang pagtuturo ng gramatika ng ating wika. Ganito ang kanyang ipinahayag. Buong-buo ang aking pagsang-ayon kung marunong ang mga magtuturo, subalit kung makitid o hindi sapat ang kaalaman ng guro ay mabuti pa ang dating pamamaraang tiyak at nakasanayan na ng lahat. Ang tinutulan ko'y ang pagtawag ng second language sa Tagalog. Ipinapantay ito sa Ingles na tunay na banyaga rito sa Pilipinas. Ang agham ng linguistics ay may iisang pananaw na ang lahat ng wika'y pantay-pantay.
Ang wika'y kasama ng tao sa kanyang buhay at upang magkaunawaan ay dapat nilang maunawaan ang katangian ng wika. Ayon sa gaham na ito, lahat ng wika ay ganap na sa kanilang sarili. Batay sa pangangailangan ng tao, ang isang wika ay ganap at kasiya-siya sa isang bansang gumagamit nito. Sa isang bansang nag-iisip, ang wika'y darating, subalit walang wikang dalisay. At kanya'y minungkahi sa kabataan ang pag-aaral ng agham ng linguistics. Ito anya'y isa sa mga karunungang makabago na dapat pag-aralan. Ikinalulungkot niya ang pangyayaring dahil sa gulang niya ay wala na siyang sapat na panahong maiukol sa pag-aaral nito. Ibig ko pa sanang magtanong, ngunit tila ako ay wala ng maapuhap na paksa sa pagkatotoong napakalawak ng kaalaman ng matalino, mabait at maunawain kong biktima. Sa wari ko'y natatalakay niya ng puspusan ang anumang paksa sa silong ng langit. Sa huli na itanong ko, ano po ang inyong hobby? So dito, naisingit niya na yung, di ba, puros na lahat na pag-uusap nila ay patungkol sa layunin niya, patungkol sa panitikan. Ngayon ay naisingit niya kung ano nga ba ang kanyang mga hilig o hobby. Napakatalino ng ating interviewer. So, ano po ang inyong hobby? So, ang sabi niya, ang aking munting panlimbangan sa aking pinagkakabalan pagkatapos ng mga gawain sa labas. Ipawati ko na sa simula ng interview ito na marunong siyang gumawa at magkumpuni ng radyo. Ano naman ang inyong pinagkakaalabahan ngayon sa inyong spare time? Ang pagsusulat ng tula, sagot niya. Ang tanaga sa Tagalog o haiku sa Hapon at pantun sa Malay ay matatandang tulang nais kong buhayin para sa mga bata sapagkat maiikli lamang. Inaakala kong magiging madali ang paglinaw ng mga murang isip ukol sa pagpapahayag sa kanilang sarili sa magandang paraan. Ang tanaga ay binubuo ng 4 na taludtod at may 7 pantig lamang bawat taludtod. Ang haiku ay 3 taludtod na may 17 pantig. Ang pantun naman ay 4 na taludtod na ang una at pangalawa, pangatlo at pang-4 na taludtod ay timbang. Ang interview ay masayang nabukas sapagkat si Dr. Jose Villapanganiban na isang makata o gramatiko, kwentista, tagapagsaling wika, leksikografo, manunuri, mananalumpati, manunulat at mangingibig sa kagandahan at sangkatauhan ay masayang ama ng masayang tahanan sa kanilang masayang daigdig. So, makikita naman natin sa sa pakikipagpanayam ng ating interviewer kay Dr. Riz Panganiban, ang lahat ng mga mungkahi or paraan o hakbang kung paano ang mabisang paraan sa pakikipagpanayam. So, nabanggit niya doon yung buong kapitagan niyang ipinakilala ang sarili niya at kung ano ang ano ang layunin niya sa pagpunta or pag-interview kay kay Dr. Sevilla Panganiban. So, di ba nga, nabanggit niya yung mga tanong na nais niyang itanong sa kay Dr. Panganiban at naisingit pa niya yung sa panghuli yung mga hobby na nasa numero ngayon sa mukhang hakbangin. So, di ba? Para na sa ganun ay hindi mabagot yung daloy ng kanilang pag-interview. Ngayon naman ay ating ipagpatuloy at una.
So, sa pagsasanay, makipagpanayam sa sumusunod na mga guro hinggil sa kanilang karanasan. So, maaaring sa isang gurong nakakatapos lamang ng kanyang Master of Arts degree o ng PhD hinggil sa kanilang mga natuklasan sa kanilang thesis o dissertation. O sa isang gurong kagaling lamang sa isang sanlinggong pagsasanay sa alinmang sumusunod na una sa pagsasanay sa paggamit ng Microsoft Word at Microsoft Excel, makaya o sa pagsasanay sa makabagong pagtuturo ng biolohiya o biology, chemical o fisika, o di kaya sa makabagong pamamaraan ng pagtuturo ng matematika. Pwede rin sa isang tanyag na manlalaro o mag-aaral hinggil sa kung papaano sila nakarating sa gayoong kagalingan. Maaari rin sa isang direktor, dekano o principal, puno ng departamentong akademiko hinggil sa natatanging nilang proyekto. So yun, maaaring silang kapanayamin. Ikalawa, mag-clipping sa pahayagan o magasin ng mga nalathalang tanong at sagot na pakikipanayam at kauri nito. So, yun. At ikatlo, maghanda ng plano ng gagawing pakikipanayam sa isa sumusunod o isama sa plano ang gagamiting gabay ng mga tanong. Ang mahalagang sulat sa dapat munang mabasa ang pag-alam sa kanyang mga libangan at iba pa. So, di ba, kapag nag-i-interview tayo, dapat alam natin kung ano yung background ng ating interview. Nang sa ganun ay para malaman natin kung ano nga ba ang kanilang mga libangan or hobby sa buhay or may anak ba sila o wala. So, katulad namin, overheard you as Mario hinggil sa kung paano maging isang manunulat ng tula ang isang tao kay Ginoong Nick Kiano de Manila o Kin hinggil sa kung paano maging isang manunulat na maikling kwento o nobela ang isang tao o maaari rin tulad ni Ginoong Domingo Landicho hinggil sa kung paano maging isang matagumpay na manunulat ng maikling kwento o nobela ang isang tao. O di kaya sa Commission Chairman Board ng Komisyon ng Wikang Pilipino hinggil sa mga proyekto ng tanggapan kaugnay ng pagpapaunlad, paglilinang at pagpapalaganap ng Pilipino sa buong bansa. So, ang ikaapat na pagsasanay ay maaaring sumulat ng isang balitang may mga patibay na galing sa tao o mga taong kinapanayaman. At ang panglima, makipanayam sa isa sa mga nakatala sa number 3 at iulat ito sa So, yun lamang po ang aking ulat sa araw na ito patungkol sa mga mukhaing hakbangin sa kung paano magiging mabisang interviewer or paano maging mabuting makikipagpanayam sa ating mga respondente or mga informante. So, naway may napulot kayong aral tungkol po dito at yun lamang po, dito naman po nagtatapos ang aking ulat. Muli, ako po si Binibining May Laundag at magandang araw po sa ating lahat. Bye!